Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa vlog. At ito, ang pag-uusapan po natin ay walang iba kung hindi po sa huling habilin ni FPRRD. Nako mukhang nakakaramdam na si FPRRD na siya po ay susunduin na. Ito po yung pahayag ni Sara Duterte patungkol po diyan. Ito, pakinggan natin. Hindi ko sa Okay, okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, ginupit namin. Pinahiram kami ng guarda ng nail cutter. And ginupit namin yung kanyang kuko. And then he spent time yung para hindi siya, dili siya hait. Sound niya yung Alvin. Para siya na-file. Oh, yes. Spend time na in-nail file. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, Nakakalungkot naman yan. So, ayun, nakakatakot naman daw yan, sabi ni Harry Roque. Duwag talaga si Harry Roque. Eto po, alam nyo, sa totoo lang, di ba? Ang gusto natin, mapagbayaran ni Digong ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang men. Di ba po? Yan lang naman ang gusto natin Pero ayaw naman natin na siya makitang namamatay o na sinusundo na kamatayan. Bukod sa ito ay threat kay kamatayan o kay Satanas dahil nga si Digong po ay pwedeng maging kapalit o maging agawan ng trono si Satanas o si Lucifer doon sa sa impyerno. Ito pong si Digong syempre ay kababayan pa rin naman natin 'to. Ayaw naman natin na merong mangyari na gano'n. Pero ako, kung ako ang papipili, mas gusto ko na mapagsilbihan ni Digong ng hanggang 30 years ang kanyang conviction doon sa ICC. Mas maganda 'yon. After 30 years, 'di ba, uuwi siya dito sa Pilipinas. O baka mga ano na siya no'n, 110 o 111. Or baka naman pwede yung parole, 'di ba, 'pag nag-100 years na si Digong. Kaya, siya ay na 95, malay natin, 'di ba, baka baka pauwiin na siya dito, 'di ba? Okey pa 'yun, napagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan kaysa mategi, magurgur siya doon, tapos dagdag gastos pa sa ICC. Eto pa, isa, yung pong request ni Digong na 'yun, pabor sa atin 'yun ng mga Pilipino. Pabor 'yun sa atin, yung ike-cremate siya doon, kasi 'pag siya'y, kinremate, ah iuuwi lang ng kanyang, mga pamilya itong kanyang, earn o yung, abo na nakalagay sa garapon. Gano'n lang, 'di ba? Pero kung si Digong po ay, mategi doon tapos, siya po ay, ilalagay sa kabaong, aba, kung sinundo po siya dito ng private jet papunta doon sa Netherlands, yung pabalik dito sa Pilipinas, abay, tayo din pong taxpayer ang gagastos nun. Kaya pabor po sa atin yun. Mabuti pa yon na si Digong po ay i-cremate talaga doon. Sundin nyo na. Sundin nyo na. Mas magbuti na yon. Baka naisip ni Digong dami ko ng pinerwisyong Pilipino. Tapos, pag ako'y nategi na, nagurgur na, mamemerwisyo na naman ako dahil taxpayers money na naman ang gagamitin sa kanyang pag-uuwi ng kanyang labi dito. Pero, eto lang, sabi nga ni Robin Padilla, si Digong daw ay bayani na. Bayani na daw. Bakit hindi na lang doon sa bahay niya diretso? Sa bahay kaya ni Robin ni diretso? Okay, 'di ba? Katulad no'n, sakaling mangyari 'yan. Sabi po ipagtatayo daw doon sa Davao City
ang kanyang, rebulto. O, eh, di dun na lang lagay pati yung kanyang, garapon. Mabuti na yon para po, kumbaga, makaligtas ang mga Pilipino sa dagdag gastos. Aba, biruin mo aarkila na naman tayo ng jet para sa kanyang, ataol, 'di ba? Naku, gastos 'yan. Tama lang 'yun na ipa-cremate na lang para po hindi makadagdag gastos sa mga taxpayers. Oo. Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang ano. And then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Ewan lang natin kung totoo ba yung sinabi ni Digong, Alam nyo, kaya ako medyo diskumpiyado ako dito kay Lokring, Baka mamaya hindi naman sinabi ni Digong yan. Diba? Katulad ng bahay, hindi naman pala pinapabenta ni Digong. Ang daming nag-inarte. Amoy malupit. Baka mamaya, eto, kwento mo lang to, Lukreng. Alam niyo naman si Sarah, malawak ang imagination nito. Diba? Ay, nako. Kaya po, kung sakali, Ma'am, kamusta po si Tatay? wag muna tayong pakasiguro dito kaya Sara Duterte. Baka mamaya, gawa-gawa niya lang yan, Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung bumultuhin kita o hindi. So, Makita nyo nakangiti si Sarah tapos parang nagbibiruan sila. Kaya parang sabi ko baka kwento lang to ni Sarah. Kung bang may mga kwento lang, may masabi. yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. O, kita nyo, plano na daw umiyak. O, magdadrama na yung mga nandoon. Kaya lang, pa nga, ewan ko parang sa akin hindi ako naniniwala na ganun yung kwento Kasi alam nyo si Digong, ito ano to kita natin ang fighting spirit niyan Kita natin yung ano niya, yung pagnanais niya, 'di ba, na makauwi pa, 'di ba? Nakita natin yung kanyang pagtol na siya'y dalhin doon sa ICC. Tapos ngayon, 'di ba, parang tanggap na ni Digong na doon na siya magtetegi sa The Hague, 'di ba? Parang ewan ko lang parang imposible. Well, natural din naman na siguro yun sa 80 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, Natural lang siguro sa 80 years old na mag-isip ng gano'n kung walang ginawang masama. Kasi kung walang ginawang masama, tanggap niya siguro na siya'y, susunduin na ni kamatayan. Pero dito sa kwento ni Sarah na ganoon yung mga sinasabi ni Digong, siguro naiisip niya makakapaghari na rin siya doon sa impyerno. and mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate Yun, tanggap ni Sarah na matetegi na si Digong doon sa ICC. siya. So, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Where did you get that strength? Meron kasi akong nalaman na issue dito kay Sarah pero ayoko na lang sabihin
Baka dahil doon kaya tanggap niya tatay niya, matetegi na o hindi na makakauwi talaga ng Pilipinas at wala ng pag-asa. Kumbaga doon na 'to babawian. Well, galing din siguro kay PRD, diba, turo niya, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Useless talaga yung mga luha kasi wala ng pag-asa kahit na, lumuha sila ng isang Pacific Ocean, wala na talagang pag-asa si Digong na makalabas pa ng kulungan. Kahit yung kanyang interim release ay malabong-malabo ding mangyari dahil nga po itong kanyang kaso sa ICC, alam naman nating lahat na napakatindi po nito, napakarami pong naperwisyong tao at yung pong mga ebidensya na ipinasa ng mga naghabla kay Digong doon sa ICC, napakarami, napakatibay at talaga pong mataas ang conviction percentage ni Digong at kung makonvict nga siya, after 30 years talaga Meron ba ho siyang request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang, yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitors center. Yeah. Oo. Ng Coke. Diba? Pasaway talaga si Digong. Alam nyo, kung namamayat man si Digong, dahil na rin siguro sa kanyang pansariling interes yun. Kanyang desisyon na rin yun na mamayat siya. Kasi syempre, di ba, pag ikay matanda na at ikay mataas ang iyong sugar, kahit na Coke Zero yan, di ba, still, it's a soft drinks, di ba? Meron pa rin niyang mga kemikal na pwedeng makasama sa isang 80 anyos. Buti sana kung siya 25 anyos lang, 'di ba? Pero yung ganong 81 anyos na walang active, hindi nakakapag-jogging o baka hindi rin nag-gym, hindi pinagpapawisan, nako hindi po maganda 'yan sa kalusugan ni Digong. Ngayon, 'di ba, eto yung eto yung talagang Digong's legacy, yung pagiging pasaway. So, may mga konsentidor na anak, may mga konsentidor na dumadalaw, kaya po etong si Digong, kung mategi man, soon, at makremate man siya soon, wag isisi kay PBBM dahil hindi naman po si PBBM ang nag-aabot ng Coke Zero dito kay Digong. O baka kaya binibigyan na rin ng Coke Zero, baka baka para na rin 'to, para bumigay na din, at mapaghati-hatian na yung mga naiwan. Baka yun na rin yung dahilan kaya, bigyan na natin 'to ng Coke Zero para magkakuwentahan na. Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or Hindi ko alam kung anong ni Mama. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nanghihina. Tsaka, So, walang dapat ikabahala. Yun lang yun. Pumayat, pero hindi Kasi ang masama, yung pumayat, biglang bagsak ang katawan, tapos bedridden na. Katulad nitong si Digong na pumayat lang naman, sa tingin ko nga parang umokay pa yan, parang lumakas pa nga katawan yan, gumaan pa pakiramdam. Dahil nga po, diba, sa ganyang edad, kapag ikay pumayat,
baka puwedeng ika'y makaligtas sa alta presyon, 'di ba, mga high blood, mataas na kolesterol. Baka nga nakaganda pa kay Digong yung pagpayat. Kaya po masigla pa ito at hindi nanghihina. Napansin ko kanina, although hindi ko na minention kasi medyo hindi nga maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Oo. Baka nag-set up yung video. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Ma-tight yung, para siyang nagultera eh. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture Parang dyan, may hindi siya- skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ayun, 'di ba? Maganda pa kutis ni Digong, hindi katulad nung mga sabungero na wala ng kutis, yung mga EJK victims na wala ng balat. Aba, si Digong, maganda pa po ang balat, maganda pa po ang kanyang kalagayan. ma'am, yung picture, hindi na yun ganun siya kaano. Hindi na. Hindi na. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers. Oo. Ayun, we will ask the lawyers kung pwede daw na si Digong ay mapicturan doon sa loob po ng ICC. Actually, meron po akong isang nakitang litrato, hindi ko alam kung AI yun eh. Andun sa loob ICC. Detention center, eto. Excuse me po, nahatching ako. Tao lang po. Ngayon, dun sa nalaman natin na maganda ang kutis ni Digong, maayos ang kanyang kalusugan, masigla, hindi siya nanghihina, hindi siya nalalata, namayat lang, namayat. Pero sabi ko nga po sa inyo, baka nga makatulong pa kay Digong yung pagpayat na yan. At yung kanyang kutis, ibig sabihin lamang, 'di ba, kapag ikay pumayat na matanda ka, dapat lalaylay yung mukha mo, 'di ba? Lalaylay na ganyan 'yan. Pero yung nangyari kay Digong, parang firm daw po yung balat. So, ibig sabihin, hiyang si Digong sa ICC. So, diyan ka na lang, stay ka lang diyan, okey lang kami dito, nabubuhay ang mga Pilipino kahit wala ka, nabubuhay din ang mga DDS kahit wala ka, kaya po, stay na lang po kayo diyan. Baka mas lalo pa nga gumanda ang inyong, pangangatawan diyan. Hindi nga lang natin alam, pero kasi ano, hindi natin alam kung etong, si Digong ba ay, nagpa-stem cell. Kasi kung, siya po ay nagpa-stem cell, talagang hahaba po ang buhay nito. Katulad nitong si, kung maalala ninyo si, Juan Ponce Enrile, nalagpas 100 na pero kita niyo napakasigla pa rin, 'di ba? Dahil nga po sa gano'ng ano 'yan, yung, gamot, yung, stem cell, nakakapagpabuti ng pakiramdam, nakakapagpapiling bata, at ayun, katulad nun, gumanda pa nga daw po ang, balat ni Di natin alam kung, meron ba siyang stem cell procedure na natanggap sa kanyang, mga nakaraang, araw, buhay, 'di ba? Di natin na alam kung meron. Pero kung meron man, ako yan nga po ay, talagang, magpapaganda lalo sa Digong. Ngayon po, eto pong, mga balita na ganito na katulad niyan na huling habilin, ah, gusto ni Digong kung may mangyari sa kanya, ike-cremate na lang doon Netherlands, 'di ba? Marami ang malulungkot niyan, yung mga DSS, 'di ba? Siyempre, kay, Digong, kung, malaman niyo man 'yan, mga DDFs, mga tae, 'di ba? Kung malaman niyo man po 'yan, yung ganyang mga pagkakataon, hindi niyo na dapat ano 'yan, kumbaga parang, magulat, ikabigla o kaya, kumbaga parang mga magnawaan kayo, mag-iyakan kayo, 'di ba? Ihandaan niyo na lang yung sarili niyo. Dahil yun ang pinakamainam niyong magagawa. Tanggapin niyo sa inyong sarili na si Digong ay 81 anyos na. At si Digong, 81 o 80? Comment niyo nga po diyan kung ano nga ba yung edad ni Digong, nakalimutan ko saktong edad. Kung mangyari man po 'yan kay Digong,
80 na siya o 80 plus, yan po ay kumbaga swerte na nga ni Digong. Ako kasi ang naiisip, napakasuwerte ni Digong. Maganda ang kanyang kulungan, masasarap ang mga pagkain, 'di ba, may TV, baka nga may aircon pa doon, nakakausap pa niya kanyang pamilya, kahit na napakalayo ay pinupuntahan siya doon ng ating, Vice Presidente, iniiwanan ang kanyang trabaho dito, iniiwanan niya ang kanyang, mga constituents, 'di ba, kapalit ng pagpunta sa ama niya. 'Di ba, kahit po anong, mangyari hindi pinapabayaan ni Sara Duterte ang tatay. 'Di ba, so yan po ay ano, yan po ay, isang malaking-malaking suwerte na rin. Katulad ng mga naging biktima po ng EJK, mga naging biktima po nitong, isabong, mga naperwisyong, pamilya, mga tao na nalulungkot at ang, mga sabungero po, 'di ba, na maibabalik ang kanilang mga buhay, hindi na maibabalik ang kanilang mga kutis, ang kanilang mga balat, hindi na maibabalik ang kanilang mga kumbaga, paghinga. Hindi na nila mararanasang mamayat o tumaba ulit o mamayat o tumaba ulit, hindi na. Sila po'y mga buto na lamang ngayon. Kaya etong si Digong, sobrang swerte pa po talaga. Feeling blessed pa siya niyan. Dahil nga po sa kanyang, naranasan. So, kumbaga panahon na eto yung tinatawag na retirement na masasabi nating maganda. Biruin niyo nakapunta siya sa Netherlands, ang ibang tao hirap na hirap makapunta ng Netherlands pero siya walang kahirap-hirap. Libre ang pamasahe. Meron pang stopover sa Dubai, masarap pa yung pagkain. Naalalayan pa ni Salvador Medialdea, 'di ba? Pagdating doon sa Netherlands, ang dami pang mga kababayan natin ang, nagrarally doon ng mga eengot-engot. 'Di ba? Nandoon pa si Harry Roque at napupuntahan si Digong ng kanyang mga anak, ng kanyang mga asawa, ng kanyang mga kaibigan, 'di ba? Kanyang mga kaalyado, pinupuntahan siya doon. 'Di ba kaya po ito'y isang masayang-masayang, pangyayari sa buhay ni Digong na siya po ay hindi naging buto katulad ng mga EJK victims. Kaya po kung mangyari man 'yan, tanggapin dahil nga po ito ang kapalaran ni Digong. Lahat po ng mga pagkakamali na nagawa natin, lahat ng mga kasalanan natin, dito sa lupa ay kailangan nating pagbayaran muna dito sa at pagkatapos kapag, napagbayaran na dito sa lupa at ika'y, sinusundo na ang iyong sundo, dun ka naman magbabayad sa ito. Kung meron pong, ang final judgment ay nandoon po. Baka malaman doon, ewan lang natin kung, kasi yung CCTV na yan 24 hours yan, lumindol, bumagyo, bumaha, meron pong na nakatutok sa'tin 24/7. Walang patayan yan na hindi po yan nalolobat. Nakatutok sa atin yan. So kung ano man ang mga ginawa ni Digong, lalo na yung pagmumura niya sa ating, Panginoon at, pagmumura ni Digong kay, Pope, kay Pope na dumalaw rito sa Pilipinas, 'di ba, baka po nakasulat yan sa kanyang at yan po, lilitisin na kaso niya doon sa taas. Kaya 'di ba, isa pa, sabi ko nga, baka mamaya kuwento-kuwento lang 'to ni Sara Duterte. Naman siyang pinadinig sa atin na nasabi talaga ni Digong 'yan, 'di ba? Tingnan natin kung totoo talaga 'to, 'di ba? Malalaman lang naman natin 'yan kung, kapag bumigay na si Digong, mategi na, merong, cremation na mangyayari or, gagastos tayo, aarkila tayo ng jet, tayong mga Pilipino ang magbabayad niyan, tayo ang magpapasan niyan. Tax natin, taxpayers money ang gagamitin diyan. Kung sakali na si Digong ay hindi po i-cremate at iuwi po dito na nakakabaong. So, dagdag gasto. Tama na siguro yung naihatid natin siya. Pauwi, okey na yun, gara-garapon na lang, 'di ba? Wala na rin naman, 'di ba? Paano na lang, ano tawag dun,
public viewing na lang doon sa Davao City at i-ready na yung bronze statue niya sa harapan ng munisipyo o ng City Hall ng Davao. Tama na yun, gano'n na yung mga heroes burial. Kasi hero talaga yan sa Davao. Eh, alam naman natin, napakalaki. Kaya heroes burial, hero sa ba tawag dito, hero na burol ang ibigay diyan. Eh, ibigay na natin sa kanila yan. Huling hantungan para kay Digong, ibigay na natin yan. Huling pagluluksa naman na yan ng mga tama na yun. Pero ano lang natin, kailangan talaga ni Digong bayaran ng kanyang mga yun po ang nangyayari ngayon, yun ang realidad. At 'di ba, yun po ang ibig sabihin lang niyan, lahat ng meron pas, good karma. Lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all. Pinas. God first. Salamat po. Bye-bye. Babush.